Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Mga kababayan, mukhang hindi pa tapos ang modernisasyon ng Philippine Navy. Habang hindi pa man dumarating ang unang Miguel Malvar class frigates, may lumalabas na mga ulat na pinag-aaralan na ng ating gobyerno ang pagbili ng mas marami pang modernong warships. At hindi lang basta warships. Pinagpipilian ngayon ang dalawa sa pinakamoderno at pinakamakapangyarihang frigates sa buong mundo. Ang South Korean Chungnam-class frigate at ang French FDI frigate. Kasabay nito, may mga balita ring posibleng umabot sa 6 ang Miguel Malvar-class frigates ng Pilipinas. At parang hindi pa sapat iyon, patuloy rin ang usapin tungkol sa pagdating ng mga Japanese Abukuma-class destroyers na posibleng donasyon para sa Philippine Navy. Ano ang ibig sabihin nito para sa depensa ng bansa? At gaano kalakas ang magiging Philippine Navy kapag natuloy ang lahat ng ito? Alamin natin. Patuloy ang pagpapalakas ng Philippine Navy habang lumalala ang security situation sa Indo-Pacific region. Ayon sa mga defense observers, 2 pangunahing frigate designs ang kasalukuyang pinag-uusapan bilang susunod na anti-air warfare frigates ng Pilipinas. Una ay ang Chungnam-class frigate ng South Korea. Ito ang pinakabagong henerasyon ng frigates na ginawa ng Hyundai Heavy Industries para sa Republic of Korea Navy. Moderno ang sensors nito, advanced ang radar systems, at may kakayahang magsagawa ng anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Ngunit may isang mas mabigat na kalaban, ang French-made FDI frigate ng Naval Group. Ito ang isa sa pinaka-advanced na frigates sa Europa ngayon. Matagal na itong inaalok sa Pilipinas ngunit hindi natuloy noon dahil lumampas ito sa budget ng gobyerno. Ngunit ngayon, muling lumalabas ang pangalan nito sa mga usapin tungkol sa susunod na yugto ng naval modernization. Mas nakakagulat pa rito ang mga ulat na posibleng bumili pa ang Pilipinas ng ika-5 at ika-6 na Miguel Malvar class frigates. Kung mangyayari ito, aabot sa 6 na units ang Miguel Malvar fleet ng Philippine Navy. At mas kapanapanabik pa rito ang posibilidad na gamitin ang Korean Vertical Launch System o KVLs. Mas advanced ito dahil bawat missile cell ay maaaring magdala ng maraming interceptors depende sa configuration. Kapag naisama ito sa mga bagong frigates, mas lalaki ang missile capacity ng ating hukbong dagat. Isa rin sa mga pinag-uusapan ang posibilidad ng paglalagay ng LIG Nex ISA CIWS Series 2. Ang CIWS o Close-in Weapon System ang huling depensa ng barko laban sa mga papasok na missiles, drones at iba pang banta. Kapag nakalusot ang kalaban sa pangunahing air defense system, ang CIWS ang huling sandata na sasalo sa pag-atake. Bagamat mahusay ang kasalukuyang Aselsan systems na ginagamit ng Philippine Navy, marami ring analysts ang naniniwalang magiging malaking upgrade ang bagong Korean system. Habang nakatuon ang pansin ng marami sa mga frigates at destroyers, plano rin ng Philippine Navy na dagdagan ang bilang ng mga missile-capable fast attack crafts. Kabilang dito ang posibilidad ng pagdagdag ng Acero-class gunboats. Ngunit may isang bagong challenger, ang FPB-78 fast attack craft mula sa France. Ayon sa ilang defense analysts, mas mabigat ang firepower ng French vessel samantalang gumagamit ng spike missiles ang Acero-class. Ang FPB-78 ay maaaring lagyan ng MBD Amarte Mk-2 anti-ship missiles na partikular na dinisenyo para lumubog ng mas malalaking barko. Sa madaling salita, mas nakatuon ito sa naval warfare. Malaki na rin ang presensya ng France sa maritime sector ng Pilipinas. Ang French shipbuilder na OCAA ang gumawa ng BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Bukod pa rito, nakakuha rin ng OCEA ng kontrata para sa 12 patrol vessels para sa Coast Guard. Ipinapakita nito na patuloy na lumalalim ang defense at maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at France. At habang pinag-uusapan ang mga bagong barko, tuloy-tuloy rin ang development tungkol sa Japanese Abukuma-class destroyer escorts. Ayon sa mga ulat, minamadali na umano ng Pilipinas at Japan ang proseso para sa paglipat ng mga barkong ito. Isa sa mga unang inaasahang ihahanda ay ang JS Chikuma. Sasabailalim ito sa refurbishment bago tuluyang maipasa sa Philippine Navy. Mas maganda pa rito, may mga ulat na nagsasabing maaaring donasyon ang mga barkong ito. Kung mangyayari ito, malaking halaga ang matitipid ng gobyerno dahil refurbishment at maintenance na lamang ang pangunahing gastusin.
Tinatayang nasa 4 hanggang 5 Abukuma-class destroyers ang maaaring mapunta sa Pilipinas. At kapag nadagdag ang mga ito sa mga modernong frigates ng Philippine Navy, malaking hakbang ito sa pagpapalakas ng maritime defense ng bansa. Mga kababayan, kung maisa sa katuparan ang lahat ng planong ito, 6 na Miguel Malvar-class frigates, bagong anti-air warfare frigates, mas maraming missile boats, at mga Japanese destroyers. Maaaring isa ito sa pinakamalaking modernization leap sa kasaysayan ng Philippine Navy. At habang patuloy ang mga developments, isang bagay ang malinaw. Mas seryoso na ngayon ang Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang karagatan at pambansang interes. Ano ang masasabi ninyo? FDI frigate ba o Chungnam-class frigate ang mas gusto ninyong makita sa Philippine Navy? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell para sa pinakabagong balita tungkol sa AFP Modernization Program. Mega shoutout sa lahat ng top commenters at new subscribers. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Ciao! Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.